Okay, a good farmer. Kapag sinabi nating intramuscular, saang parte ng kambing i-injekan ang kambing? Saang parte niya pwede siyang injekan kapag sinabi nating intramuscular? Ano ba tong intramuscular na sinasabi ko? Ang intramuscular ay isa sa iba't ibang klase ng routes of administration na nakasulat sa mga gamot, vitamins na binibili natin. So kapag bibili tayo ng gamot sa Agrivet at gusto nating malaman kung anong route of administration ang nararapat o kung paano siya dapat ibigay, papainom mo ba, ipapatak mo ba sa mata, sa laman ba i-injecto o sa balat lang? Paano malalaman? Bigyan ko ng choices. A, magtanong sa mga FB group. B, magtawag ng veterinaryo. C, magbasa. Lahat ng tatlong yun pwede, pero ang pinakamabilis doon ay magbasa. Nakasulat po palagi yan sa bote kung paano ibibigay ang gamot na yan. So diferensya, magbabasa lang ho talaga tayo. Nakasulat palagi yan. Sa case na to, sa boteng ito, intramuscular ang route of administration nitong multivitamins at saka ADE. Dalawa ang injection sites sa kambing kapag sinabi nating intramuscular. Una, itong likuran na, ito kanyang hind legs. Ito. Yan. Dito. Hindi pala nakikitang maayos, ilapit ko yung camera ha. Ito, hind legs yan. Ito, dito. Kabilaan ha, left and right, hind legs. Huwag kayong magpapalito doon sa nakikita nyong picture sa Google Images. Kasi doon sa Google Images nakalagay dito eh. Hindi ito ha. Itong pisngi na to, hindi po ito. Hind legs dito. Likuran ng binti, no? Yung may laman. Yun ang primary injection site kapag intramuscular. Yung secondary injection site ay ito. Kalma lang, Joseph. Ikaw muna ang aking props sa video na to. Ito, lalampasan mo lang itong shoulder muna niya. Itong shoulder niyang to, balikat. Lalampasan mo yan ng mga isang palad. Yan. Tapos yung dito, ito ka nga, pinapahirapan mo ko. Itong natatakpan ng kanyang neck collar, ito. Yan. Gitna ha, gitna. Lalampas ka lang ng kaunti dito sa kanyang balikat. Itong kagitnang to, pwesto ng neck collar niya. Yan ang secondary injection site. Iiwasan mo itong pinakamalapit sa kanyang spinal cord, spinal cord. Alang ang injectionan mo ang buto, natural. No? Now, iiwasan mo rin naman, huwag naman sobrang baba din. Bawal lang sobrang taas, tatamaan ng spinal cord. Bawal lang sobrang baba. Bakit? Ikaw naman, esophagus na yung tatamaan mo dun, di ba? Esophagus na yun eh. So, gitna ka lang, no? Now, bago ka mag-inject dyan, kapakapain mo. Sa English, ang tawag doon, ipapalpate mo muna. Pisil-pisilin mo, diinan mo, para maramdaman mo saang parte yung kagitna na mas malaman. Natural, lang namang turukan mo yung parte ng alam mong buto na halos yun, di ba? So, yung kagitna na may laman, doon ka mag-i-inject. So, ako, teka, ilapit ko muna, ako munang, now, kanina malikot ka, kapag iniwan ka, susunod ka. So, nasa na nga ba yung i-discuss ko? Okay, ano yung prefer kong injection site pagdating sa intramuscular? Ang prefer ko, hindi yung primary injection site, hindi yung sa likod, hindi yung hind legs niya. Ayan. So hindi yung hind legs, kundi yung secondary injection site. Dito ka nga muna, Joseph, at ako'y so ang prefer ko ay itong secondary injection site. Uy, pakita ka sa camera.
tagal mo nang kasama sa video, nahihiya ka pa. So ang prefer ko itong dito niya, no? Yung secondary injection site. Bakit? Kasi itong hind leg niyang ito, premium cut yan, or premium na part ng kambing yan. Tupa, baka, kalabaw. O, anong big sabihin naman ng premium? Alam nyo, sa US, Australia, ginigrade ang karne ng ruminant. Dito lang ho sa atin sa Pilipinas, basta karne ng baka, pare-pares lang ng baka. Sa US, Australia, may grading ho sila dyan. Iba presyo nung sa mataas ang grado kaysa doon sa hindi kataasan ng grado. Ano? So dito kasi sa likuran, sa hind leg, kung Joseph naman na ito, pinapahirapan pa ako. Ikaw na mag-adjust, O, dito ka. O. So, ito kasing prime cut na to, kapag bugbog sarado sa kaka-inject yan, or hindi marunong yung nag-i-inject, magkakaroon ng blemishes, spotting nung pinag-injectan. O kaya yung kung kaka-inject lang niya, kinatay bukas, makikita doon. So bababa ang kanyang grade level dahil dun sa blemishes nga, marka, no? So para maiwasan yon, ginagawa ko na, kino-consider ko na pati yun, kahit na alam ko sa Pilipinas basta kambing, basta baka, no? Para kung dumating man tayo sa puntong ginegrade na rin ang karne ng kambing, tupa, baka at kalabaw dito, di years ahead ako sa preparation, no? Kaya dito ako nagtuturok. Hindi to premium cut itong leg, hindi Ito, oo. Tenderloin, no? Tapos yung sa likuran, no? So kapag magi-intramuscular kayo, ito isa pa. So yan, no? Ginawa pa akong pader na pang kamot na ito. Sige, maligo na lang tayo mamaya. Kapag mag-intramuscular kayo, yung haba ng hiringgil yung gagamitin, wag naman yung parang kagat lang langgam ang tama, no? Yung iba kasi nakikita ko nag-i-inject, basta masabing karayom, yun na yun, pare-pareho, hindi po ganon. Sa aking pinag-aralan, pag intramuscular, kailangan 3/4 to 1 inch ang haba ng karayom. Wag nang bababa sa 3/4, no? Kapag naman subcutaneous, ibig sabihin sa balat lang, ayun, pwede ka dun sa 1/2 inch. O pwede mo pang gawa ng stopper to. Ayan, stopper, yung kagitna, natusok ka, loko. So itong kagitna na to, pwede mong hatiin para kapag baguhan ka at malikot ang kambing mo, halimbawa kung native yan, mas malikot pa dito halimbawa. Sumipa man yan, hindi sasagad hanggang buto yung karayo, may stopper ka, no? Pero in this case, malaki na to So itong 1 inch na karayom na gagamitin ko, no? Malalayo akong kaunti para makita nyo. At ikaw naman, Joseph, makisama ka, ilang minuto na lang tapos na tayo. Ngayon, pakalmahin nyo yung kambing nyo, hindi yung pagkadampot, tusok, no? Kahit din naman tao, di ba, pinapakalma ka muna ng doktor bago ka tusukin, lilibangin ka muna. Imasimasin yung ganyan, no? Imasimasin. Tapos ipalpate mo, damhin mo yung part na may laman, no? Gumamit ka ng common sense. Kung nakakapa mong buto, huwag mo naman tusukin yung buto. Intramuscular nga muscular, muscle. So lalampas ka sa shoulder niya, hindi itong mismong balikat ang tutusukin mo, dito sa leeg, no? Huwag masyadong mataas, spinal cord ang matutusok. Huwag masyadong mababa, esophagus ang tatamaan mo. Okay. Game, ha? Pagka natusok na, imasin ulit para hindi kumalat, kumbaga kaagad yung gamot at hindi siya mamuo doon. Di ba sa mga tao, yung pinagbakunahan sa shoulder natin, minsan dito, di ba? Lumaki tayong parang may umbok. Para hindi mangyari sa kanya yun. Masimasin. Yun na yun. Kapag hindi pa kayo sanay, magpa-assist kayo, ha? At ako'y sanay na lang. Ilang taong ko nang ginagawa at ilang libo na yung natusuhan ko ng ganito. Ang hindi ko lang kayang tusukin mag-isa ako is yung mga bower na 16 kilos mahigit ang timbang. Baka ako pa yung injekan nun. Kailangan magpatulong. Lalo't kung wala tayong
yung kulungan ng mga malalaking animals para hindi sila magwala-wala. Ano? So magpatulong kayo, mapuwersa ho ang four-legged animal. Okay, so alam nyo na ngayon ang intramuscular ha, yung tips na sinabi ko sa size ng karayom, no? At saka kung ano yung mga injection sites kapag intramuscular, ano yung purpose ng nihilot-hilot mo muna before and after, ano yung purpose ng pagpapalpate or pagkapa doon sa mas mamuscle na bahagi, dahilan kung bakit mas prefer ko yung secondary IM injection site kaysa sa primary, no? Okay, so kung gusto nyong kopyahin yung kabuuan ng aking cultural management sa goat farming, mag-register na lang kayo, no? Doon sa link na iniwan ko na sa description box. Pagkabayad, pagka-register, within a few minutes, within the same day, magkaka-access ka sa website at mapapanood mo yung 4 na oras na video. Lahat ng ginagawa ko sa buong buhay ng kambing, malalaman mo na doon, makokopya mo na lahat ng proseso ko. At may ka-access ka rin doon sa mga slides na ginamit ko doon. At kung may mga follow-up questions ka, libre ang email consultation for 30 days pagka-activate ng iyong account. Dapat may follow-up questions ka, no? Imposible naman kung wala kang katanungan after mong pakinggan ng 4 na oras na video, no? So dapat mas maganda may mga katanungan ka. Anyway, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.